Welcome back sa aking YouTube channel, Jervis TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright? Thank you very much. So, topic natin yung po today's reflection ng mabuting balita sa araw na ito. Breadwinner ka ba sa iyong pamilya? Na kung minsan parang napapagod ka na, nagsasawa ka na. Dahil sa buong pamilya, kung minsan po, no, ikaw yung inaasahan ng lahat, sa humihingi ng tulong. At hindi lang ikaw, karamihan po, o most of our Filipino people, no, pamilyang Pilipino, ganyan po, ano, ang nagiging kultura natin. Talaga namang pagdating sa tulong, napakaganda, no. Subalit minsan, yung iba sa atin ay parang napababayaan ng sarili. Halos binibigay na ang lahat. Kaya dumarating yung time na napapagod ka, akala mo ay akala mo ay pinaparusahan ka dahil halos wala nang matira sa'yo. Lahat binibigay mo. Maganda pong hangarin yung tumulong, turo naman sa atin ng Panginoong Jesus. Pero siyempre, bigyan mo rin limit ang sarili mo. Lalo na kung minsan parang nagiging abusado na tila ba yung iba nagiging tamad na dahil inaasahan ka kahit anong gawin mo ay hindi sila nagbabago at kahit anong gawin mo sa'yo pa rin umaasa. Kung minsan pwede naman silang magtrabaho pero hindi nila ginagawa dahil nandyan ka. Kaya tila kung minsan napapagod ka. May paalala po sa atin na itong si San Pablo sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 10. Ang sabi dito, nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. So, ibig sabihin po nito na hindi kinukonsente. No, sabi ni San Pablo, nung kasama nyo pa kami, yan po ang bili niya. So, sa panahon natin, pareho lang po, no? May mga pamilya tayo na kung minsan, kahit nag-asawa na, nagkaanak na, nakasandal pa rin sa magulang. 'Di ba? So bigyan niya yung limit, no, yung sarili niyo. Hindi naman ibig sabihin na kung minsan tinitiis lang natin sila, 'di ba? Hihingi ng tulong, pwede mo naman tanggihan para din matuto. Yung iba po kasi na hindi natututo dahil every time, no? Every time na nagkakaproblema sila, nandiyan ka, na handang tumulong. Bagamat okay naman, 'di ba? Pero ang problema po pag inaabuso na o umaasa na lang at hindi na rin sila natututo. Kaya ang dapat gawin kung isa kang breadwinner, lagyan mo ng hangganan. Lagyan mo ng gap, no? Para yung mabigyan din silang sariling responsibilidad. Hindi lahat ikaw. Minsan kasi lahat, no? Yung kuryente, yung tubig, bayad sa bahay, kung at may mga emergency pa na kailangang bayaran, ikaw lahat. No, hindi po masama ang tumulong pero bigyan mo talaga ng limit ang iyong sarili. Hindi naman ibig sabihin na binigyan mo ng limit o tinanggihan mo pag may sila ng tulong, hindi mo na sila mahal. Hindi, tinuturuan mo lang din silang maging responsable. Kaya kung minsan naiinggit ka pag nakikita mo yung halimbawa kasabay mga kaklase, kasama sa trabaho, sila nagagawa nila ang gusto nila, nakapag-travel, nakakabili sila ng mga mamahaling gamit. Subalit huwag kang mainggit, lalo na kung alam mo yun ay galing naman sa masama at hindi naman nila pinaghirapan. Parang sa panahon natin ngayon, di ba, yung korupsyon sa ating bansa, yung mga nagkamal ng yaman ng bayan, talaga namang malulula ka sa mamahaling mga sasakyan nila, mga bahay, mga trip sa ibang bansa, mga pagkain, na tila ba na ikaw ay nagpapagod at lumalaban ng patas ay walang nangyayari. Mas mabuti pa parang yung galing sa masama o yung mga galing sa korupsyon ay maganda ang buhay. So hayaan nyo lang po sila, importante ikaw ay lumalaban ng patas at talagang tinataguyod mo ang pamilya mo. Pero may limit nga lang. 'Di ba? Kaya yan po ang ating ilagay sa ating puso't isipan na hindi masama ang tumulong, bigyan po ng limit, turuan ng responsibilidad ng ating kapamilya
para matuto silang tumayo sa kanilang sariling paa. Hindi sila aasa, hindi sila magiging pabigat. Kundi mas maganda po kasi pag tulong-tulong sa pamilya, mas magaan po. Hindi lang isa ang nagpapasad. Kaya kung breadwinner ka, kailangan may limitasyon din. Turuan mo ang iyong kapamilya. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa akin vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Yesus, tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin, Lord, i-bless po mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloon. At ganoon din po sa mga pamilyang hindi nagkakaintindihan o nag-aaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan o sa taas ng pride. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial na kailangan namin at Lord. I-bless po ang aming hanap buhay, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Yakapin nyo ng mahigpit, ingatan nyo po, at i-bless nyo po ang aming hanap buhay. Patawaran nyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tinilig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng mga Diyos Santo. Amen. Thank you very much, friend. God first.